Mapagpalang araw, ano po, itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Panginoong Diyos ay ating mabubulay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngayon, bago tayo nagbubulay po, tayo muna ay naghahandog ng isang awitin sa ating Panginoong Diyos. Ano po, magandang bagay na ang Diyos po ay inaawitan muna natin bago tayo magsimula sa pagbubulay ng kanyang salita. Dito natin makikita na ang Diyos ay napaparangalan natin sa pamamagitan ng awitin. Ako, nandito po tayo ngayon sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Baluk, Tondo, Manila, o kung tawagin po nila, Permanent Housing. Yung iba naman po, ang tawag nila dito, Smoky Mountain. Kasi nga po, dito po yung bundok ng basura nung araw. Pero ngayon, residential na po ito, ano? Hindi na po siya basurahan, kundi residential na. Ayan, awitin muna natin ang Kay buti-buti mo, Panginoon. Okay, awitin natin. Kay buti-buti mo, Panginoon, lahat ng oras, bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaway walang hanggan. Pinupuri sila samba kita. Dakil ang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaway kawalang hanggan. Pinupuri sila samba kita. Dakil ang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa aming nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa aming nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos, minsan pa samahan kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo upang sa ganun kami po ay matuto. Buksan ng puso at isip upang aming lubos na pakinabangan ang pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Napakabuti ng Panginoong Diyos. Ano po? Dahil yung kanyang kabutihan, patuloy nating nararanasan sa ating buhay. Bakit natin nararanasan? Yun lang pong hangin na ating nilalangap na walang bayad, dyan ay katibayan na nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. At marami pong bagay na nakakalugod sa Kanya. Ano po? Kaya, ang ating pong babasahin, Tatay Hogos, dito sa Korinto, ikalawang Korinto, chapter 4. Ano po? Sa chapter 4, verse 5. Yun lang po, isa lang. Tingnan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo batay sa kanyang pangangaral. Ano po? Batay sa kanyang pangangaral. Kung ano sinasabi niya sa kanyang epistola. Corinto, 4.
Hindi namin pinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Isus bilang Panginoon. At kami ay lingkod niyo alang kay Isus. 5 po yan sa verse 5. Apo. O sige, ano? Maliwanag. Ulitin mo nga, Tatay August. Lakasan mo ng konti. Hindi namin pinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Isus bilang Panginoon, at kami ay lingkod niyo alang kay Isus. Ayan, amen. So, maliwanag po, sabi ni Pablo, hindi ang aking sarili ang aming pinangangaral. Ano po? Kasi po, sa panahon na ito, yung sinasabi ni Pablo, wala po siyang ibang pinangangaral kundi ang ating Panginoong Yesus, ano? Hindi ang aking sarili. Tingnan natin, ano ba yung meron sa sarili ni Pablo? Anong meron kay Pablo? O Tatay August, Filipos chapter 3, verse 5, 6, 7, 8, ayan hanggang 8. Filipos chapter 3, verse 5, 6, 7, 8. Ayan, ano? Sige. Ako'y tinuli sa ikawalong araw mula nang ako'y sinilang. Ako isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ng Benjamin at totoong Hebro. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako isang paraiso. Kung sa magiging masugit ko sa kautusan, nuusig ko ang iglesia. Kung magiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagaan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. O tinuturing kong walang kabuluhan sa lahat ng bagay bilang kapalit ang lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus aking Panginoon. Lahat ay bagay ay pinalagay ko walang kabuluhan at tinuturing kong basura, makantang ko lamang si Kristo. Amen. Amen. So maliwanag po ano yung binasa ni Tatay August na si Pablo isang pariseo pero hindi pinopromote ang sarili niya bilang pariseo. Ang pinopromote niya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung sabi niya nga, kung reliyon ang pinag-uusapan, ay wala nang may pipinta sa akin, sabi niya. Bakit po? Dahil lang po sa reliyon niya, kaya inusig si Kristo eh. O tignan niyo po ano? Kaya iba po, kaya nung makilala niya si Jesus, iba po ang kanyang damdamin. Anong damdamin niya? May pangaral si Jesus. Meron pang isang talata. Tatayo ko, unang Korinto. 1:23. Tignan natin. Dito naman mayroong comparison si Apostol Pablo patungkol sa kanyang pangangaral. Tignan po natin na sinasabi ni Apostol Pablo tungkol dito, ano? Na kung saan, ang sabi niya ay unang Korinto 1:23 po. 22:23. Uno, Opo, unang Korinto 22. chapter 1 verse 22-23. Yun lang po, Tatay August. Ano po, o para makita natin itong isang pangangaral pa niya sa kanyang panahon. Ano? Yan.
Ayan ano, babasahin po ni Tatay Ogos, unang Korinto, chapter 1, verse 22 and 23. Babasahin ko. Opo. Ang mga Hudyo humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang nanap ng mga Grego. Ngunit ang pinangangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katikusuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Ayan. So maliwanag po ano? Ano sabi ni Pablo? Ang pinangangaral namin, pansinin niyo nun, namin, kasi meron po siyang kasama. Sino? Si Jesus na ipinako sa krus. Hindi lang Panginoon sa kanya si Jesus, kundi yung ipinako, yung Panginoon na ipinako sa krus. Wala po siyang dinadalang ibang reliyon. Hindi niya po pinopromote yung pagiging pariseo niya. Kasi po, para saan kung ipopromote ni Pablo yung kanyang pariseo, ugali? Dahil lang nga po sa kanyang reliyon na pariseo, naging mapangusig pa siya. Inusig niya pa si Jesus. Kasi po, yung pagsunod niya sa kanyang reliyon. Pero iba po, nang makilala niya si Jesus sa Damasco, nagbago ang kanyang pananaw. Tatay Ogos sa Gawa 26. Tingnan natin yung journey ni Apostol Pablo. 26. Na kung saan nang italaga siya ni Jesus bilang kanyang apostol. Tingnan niyo po ang sinasabi dito. Kalatan. 26 po, Gawa, mula sa 12 hanggang 18. Tingnan lang po natin yung journey ni Pablo, ano? Dahil lang po sa kanyang ginagawang pangungusig kay Jesus, kung saan siya nakakarating. Nakarating siya ng Middle East. Yan Damasco po, yan ay sa Middle East po yan. Hinahanap niya po yung mga tagasunod ni Jesus. Para parusahan sila, isaktan, ipakulong, ipapatay. Nang dahil po sa pagsunod sa kanyang reliyon. Talagang tapat na tapat po siya sa kanyang reliyon. Sukdulang papatay siya ng tao dahil sa kanyang reliyon. Pero nagbago po siya nang makilala niya po o makaenkwentro niya ang ating Panginoong Jesucristo sa dahan ng Damascus. Okay? Nakita mo Tatay Ogos? Nakita na po. Yan, sige po, ibasa niyo po. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglaya ang kapangyarihan at pinaintulot ng mga punong pare ng katanghalian tapat. Habang kami naglalakbay, nakita ko ang lipa ng isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin. Magkakasama kami lahat ay natumba sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, wikang Hebrew, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili na ginagawa mo yan para mong sinisipa matulis na bagay at tinanong ko, sino kayo Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumuyo ka. Nagpakita ako sa iyo upang kinalaga ka bilang aking lingkod. At magpatuto tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo at ngayon din sa mga Hintil kung saan kita isutubo.
Mumulat mo sa kanila mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamagitan na panampalataya nila sa akin, sila ay patatawarin kanilang mga kasalanan at bibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen. Nakita niyo po nagiba na po pananaw ni Pablo. Kaya sabi niya, wala siyang ibang pinangangaral kundi ang ating Panginoong Yesus. Yung pagkapako niya sa krus din, sa krus, binanggit niya rin yan, na dati siyang manghuhusig kasi nga po, reliyon niya Pariseo. Pero nung talaga siya ng ating Panginoong Yesus, siya ay nagiba na. Anong pinangangaral niya? Sabi ni Yesus sa kanya, nagpakita ako sa iyo. Kaya siya po ngayon ang ginawa niya. Yung nakita niya, tinuro ni Yesus, yun po kanyang pinangangaral. Hindi po kanya sarili, hindi kanya reliyon. Nagbago na. Ngayon, sa pangangaral niya, na siya po ay ngayon ay nabaligtad na sitwasyon. Dati po, yung mga mananampalataya kay Yesus, silang hinahanap niya. Pero nung siya na po ay tinalaga ni Yesus, siya na ngayon ang inaanting. Tingnan niyo po, nang nililitis na po siya ni Haring Agripa. Ano sabi ni Apostol Pablo? Tatay August dyan pa rin sa Gawa 26. Pag-ibasa mo nga. Sa 26 po, simulan niyo sa 26. 27. 28, 29, ayun, hanggang 29. Kung saan ang sabi ni Pablo dyan, kay Haring Agripa. Anong sabi niya kay Agripa? Yan. So, sa simulan niyo po sa Gawa 26, 27, 28, at 29. Tignan niyo po ang salita nilang dalawa ni Haring Agripa. After na siya ay naglahad na yung panawagan ni Jesus, hindi po siya kumontra. Kasi po ito yung paglilitis sa kanyang panahon. Kasi nga po dati, siya po yung naghahanap ng mga tagasunod ni Jesus para parusahan nang dahil po sa journey na ito, siya na ngayon nang inihabla sa hukuman. Ano po? Kaya yan ang depensa ni Apostol Pablo sa kanyang panahon. Okay? Tatay August, nakita mo na ba? Nabasahin. Nalalaman po ninyo, Haring Agripa, ang tungkol sa mga bagay na ito. Kaya malakas ang loob ko magsalita sa inyong harapan. Tag na hindi lingid sa inyo ang mga ito sapagkat hindi sa isang sulok lamang ang nangyari ito. Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba may kayat mo ako maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Sumagot si Pablo, maging maikli o mahabang panahon, loobin nawa ang Diyos na hindi lamang kayo, kundi lahat ng nakakarinig sa akin ngayon at maging kagaya ko, maliban sa mga tanikalang ito. Yan. Yan po yung pagtatanggol ni Pablo kay Haring Agripa. Kaya sabi ni Agripa, gusto mo ba akong maging Kristiyano? Yan. Yung palang pangangaral po ni Pablo
kay Kristo, ang tawag pala sa mga nako-convert niya ay Kristiyano. Ano po yung Kristiyano? Maliit na Kristo. Kung tawagin po yan, maliit na Kristo. Yan. Tignan natin ano yung kay Pedro. Meron sinabi si Pedro. Tignan po natin ano, Tatay August. Unang Pedro. Tignan po natin ano, yung sinabi ni Apostol Pedro. Sabi po rito, unang Pedro, chapter 4, verse 16. Yan lang po Tatay August. Tignan natin yung sinabi ni Pedro. Unang Pedro 4:16 po. Basahin. Ngunit Opo. kung kayo magdusa dahil sa magiging Kristiyano, huwag ninyong ikaya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay niyo ang pangalan ni Kristo. Ayan. Ano po yung Kristiyano? Ayon kay Pedro? Taglay mo yung pangalan ni Kristo. Kaya ang tawag sa iyo ngayon ay Kristiyano. Yung iba pong nagtuturo, ang tawag nila dyan, malihit na Kristo. Ang taguri nila. Kita nyo po, yung pangangaral ni Pablo tungkol sa ating Panginoong Yesu-Kristo ay ay nagbubunga ng pagiging Kristiyano. Kaya sabi ni Pablo kay Aling Agripa, nang magtanong si Agripa, ba Pablo, gusto mo yata ako maging Kristiyano? Nagaya mo sa maikling panahon, no? Mahaba man, sabi niya. Ganon din ang sagot ni Pablo, maikli man o mahaba. Hindi lang ikaw, Aling Agripa, sabi niya, kundi lahat ng nakikinig ngayon sa korte na yon. Lahat kayo, sabi niya, ang gusto ko ay maging Kristiyano kayong lahat. Oh. Kaya dito sabi ni Pablo, hindi ko pinangangaral ang aking sarili. Ang kanyang reliyon, hindi. Sapagkat sa Biblia po nakalagay kasi Kristiyano lang, walang iba. Kaya hindi mo pwede sabihin ganito ang reliyon ko, ganito ang reliyon namin, o ng aking mga ninuno. Hindi. Hindi na po magkakaroon ng ano yan na walang paginabang. Pero sa ating panahon po, nang dahil po sa reliyon, nagkakagulo ang mga tao. Hindi lang nagkakagulo ang mga tao, nagpapatayan pa ang mga tao nang dahil sa kanilang pagsunod sa kanilang reliyon. Alam niyo po ba kung ang gagawin niyo lamang yung pagsunod sa reliyon, na gagawa ka ng masama, ay wala pong kwenta. Unang-una, ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Ngayon, dahil lang sa iyong reliyon, papatay ka. Ibig ba sabihin, ang reliyon mo, reliyon pumapatay? Meron po nakalagay dito sa Biblia, ang sabi ni Jesus Christ, sa kanyang panahon, tignan lang natin, ito, sa Tatay August 1:16, 2. O simulan niyo po sa 1. 1:16, 1 hanggang 2.
3 hanggang 4 po. Yan. 1:16, Opo. 1 hanggang Opo. 2 1, 2, 3, 4. hanggang 4. Tignan nyo yung sinasabi ng Panginoong Yesus tungkol sa mga gumagawa ng masama alang-alang sa kanilang Panginoon. Ay, alang-alang sa kanilang reliyon. Tignan nyo po, magpunta po kayo sa bilangguan. Tanungin nyo mga nakakulong doon kung meron silang reliyon. Lahat naman meron. Eh bakit sila nakakulong? Di po ba? Bakit sila nakulong? Nakagawa sila ng krimen. Which is kahit na may reliyon sila, nagiging masama. Di po? Tignan natin ang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang epistola ng panahon na siya ay nangangaral. Anong sabi niya? Do sa 1:16, 1, 2, 3, 4. Ayan. Tatay Ogos, pag nakita mo po, pakibasa niyo na po. Ano? Basahin pa. Oo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang iyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo ang mga sinaguga darating na panahon na ang sino man pumapatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Subalit sinasabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras ay gagawin na nila ang mga ito, maalala ninyo ang sinasabi ko sa inyong tungkol sa kanila. Amen. Napakaliwanag, ano? Anong sabi nila? Yung pumapatay sa inyo, sabi ni Jesus, nag-aakalang ano? Ipinag-uutos ng Diyos. Naglilingkod sa Diyos. Naalala ko po nung araw. Hindi naman po tayo, patas lang tayo. Yung mga Muslim po, sa dami na nakapost po sa YouTube, pumapatay po sila ng tao dahil sa kanilang reliyon. Ayan ang sabi ni Jesus. Anong sabi ng Muslim? Allahu Akbar. Yung baril, awak-awak nila, tinataas nilang ganon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Allahu Akbar? Diyos ay mahawain. Kung mahawain ng Diyos, bakit sila pumapatay? Napapanood lang po sa news yan, ha? Wala tayong personal na palalahit. Nanonood po ako ng news, nakikita ko yan. Oh. Bakit sila pumapatay? Meron nga sa YouTube, pinakita po, Muslim, na ma-convert po sila sa Christianity. Alam niyo po, dinala sila sa tabi ng dagat. Pinutol po yung ulo. Para sa naglalagari ng leeg na gano'n, no? Naipalabas po sa YouTube yan, napanood ko lang. Nang dahil po yung mga taong yaon, tinalikuran ng pagiging Muslim, Islam, at niyakap nila yung aral ni Kristo. Anong ginawa sa kanila? Pinatay po sila. Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, na yung papatay sa inyo, na nag-ahakalang naglilingkod sila sa Diyos. Pati ang Diyos, sinasangkalang nila alang-alang sa kanilang pagpatay sa kanilang kapwa. Hindi po ba nakalagay sa 10 utos? O Tatay Ogos, tingnan lang natin yung 10 utos. Saan ba yun? Exodo chapter 20 verse 13. Yun lang. Opo, yan ang utos ng Diyos, ha? Pero yung pumapatay ng dahil sa kanilang reliyon, ginagawa pa sa kala ng Diyos. In fairness, sa yung mga kaibigan nating Muslim, wala po tayong personalan dito, ano? Napapanood lang po yan. Bagamat meron din po akong kaibigang Muslim, imam siya.
o nagtuturo na siya ng Islam. Minsan tinanong ko siya, bakit ganun ka ako? Bakit yung napapanood ko na kahit yung mga Muslim pumapatay? Alam niyo po ba ano sagot ng kaibigan kong Muslim? Hindi totoong Muslim yan, nagmumuslim-musliman lang. Wala pang personalan nito, na kumbaga nadadahanan lang po, Tatayo ko, sige pag-ibasa mo lang. Huwag kang papatay. Yan. Yan lang po, Ano nakalagay? Huwag kang papatay, Nandahil lang sa iyong reliyon, papatay ka? Para si Pablo. Sa kanyang reliyon, bilang Pariseo, pumatay po siya ng tao. Kasi po, wala siyang kahalaman. Hindi niya pahalam po, hindi niya pagkilala si Jesus. Kaya siya pumapatay noon. Pero nakilala niya po si Jesus. Ayan, nililitis siya dahil sa kanyang pangangaral about Jesus. Kita niyo po, naging baliktad na po sitwasyon. Na dati siyang umuusig, ngayon siya na yung inuusig. At ang alam niyo po, noong 46 AD, sinintensyon po si Pablo ng Roman government ng kamatayan. Kaya namatay po siya noong taong 46 AD. At yung pagpako sa cross, imbis na ipako sa cross, ginawang X po yung cross, pa-X. Kasi po yun ang capital punishment ng Roman government sa panahon nila. Yang pangangaral sa salita ng Diyos, ang bayad dyan ay kamatayan. Ano ba? Kamatayan. Si Pedro naman, pabaligtad naman yung cross. Yung ulo niya nasa ibaba. Si Pablo, nakaganon siya, nakapahikis. Yung kahoy. Kung saan siya nilagay. Ano ba? Marami po salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa katotohanan na pagpatay, hindi po bahagi ng reliyon. Sapagkat kung may reliyon kang totoo, hindi ka dapat papatay ng kapwa-tao mo. Sapagkat may pinag-uutos mo po ang huwag kang papatay. Salamat po, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang Bible study namin ito sa dakong ito ng permanent housing o Barangay 128, Zone 10, District 1, Baluktondo, Manila. Awit po tayo, So awitin na po natin ngayon, Diyos ay pag-ibig, Mabuting bagay, nagsisimula tayo sa isang kanta, natatapos tayo sa isang kanta. Pag-ibig, siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa, ang siyang nagdulot ating buhay ng hintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang uplod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso diwa. Tayo'y isa lamang, kahit na tayo nagkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, mas mahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin Na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus, ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos ating Diyos ng pag-ibig,
Magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Nagmamahal, Diyos ay pag-ibig. Maraming po salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na ito binigay mo sa amin na malaya namin nabulay ang iyong salita. Bless mo po ngayon ang bawat isa na nakasama namin sa home Bible study nito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good. All the time! All the time. God is good! Amen. Okay, mga kaibigan, kayo po nasa panonood ng YouTube. Like, share na share. Ano po, share nyo po sa iba. Malay ninyo, kaibigan. Ito yung pagkakataon na matanggap nila yung inyong pagsishare. Ano? God bless us all. Hindi po kaibigan, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa tahanan ni Tatay Ogos at Nanay Claring Garal ng Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Bye!